So magandang Martes ng hapon. Luz Viminda, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kababayan sa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating programang Makialam. Pakibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Ngayon pong hapon ng Martes, January 13, Enero at 13, taong 2026. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim. Ating mga kababayan sa ibayong dagat, magandang araw po, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, anuman ang oras kayo. Ngayon, sa mga sandaling ito po mga kapartners, maligayang panonood at pagkikinig. Tayo po ay live nang napapanood sa ating official YouTube channel na DZAR 1026 News. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, huwag kalimutan mag-like and share na po sa ating pong channel po mga kapartners. Meron na po tayong at least 220,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagsuporta at pagsubaybay dito po sa ating himpilan. Habang inaantay ko po ang inyong mga mensahe dito sa comment section, YouTube lang muna tayo mapapanood mga kapartner ha. At sa Facebook meron na tayong inaayos dito sa ating TikTok. Pero ganoon pa man, napapanood nyo pa rin kami. Okay, hindi pa rin po kayo late sa mga balita at impormasyon na dapat po nating pakialaman. Ay, makialamero tayo eh. Oo, pero ito po ay para sa kapakanan ng ating bayan po mga kapartners. Una, pakikialaman natin. Ano bang mga pinapangako ng gobyerno para at least meron tayong sisingilin? Eh sabi nga, tayo yung boss, ang taong bayan, ang mga taxpayer, ang mga Pilipino, ang boss ng mga nanunungkulan namumuno sa ating gobyerno ngayon. Yung kapangyarihan nila para mamuno, galing yan sa taong bayan po mga kapartner. Dapat lamang po na singilin sila sa mga proyekto na kanilang ipatutupad at mga ipinangako nila sa taong bayan. Kaya dapat malaman din natin yan po mga kapartners. Di ba? Halimbawa, may programa itong ahensya na ganito sa ganito. Tapos hindi nyo naramdaman. Sisingilin ninyo ngayon. At kung hindi rin kayo, bakit sabi ni... Halimbawa, merong bago ngayon iginiit ng DSWD na wala nang payout na andyan yung mga politiko. Hindi na po napopoliticize. Wala na yung dadaan pa sa mga politiko. Kung ganun man, halimbawa, nag-payout ngayon ng tulong ang DSWD. Dapat ang makita mo lang doon, at least logo ng DSWD. Yung mga tao doon, nakachaleko yan manlimit, di ba? Naka-DSWD. Pag meron kayong nakita, i-report nyo agad, akala ko ba sabi niyo, di maniningil tayo. Sinabi ng inyo pong kalihim na hindi na mapupolitika itong payout. Wala nang mukha ni congressman. Meron pong ganyan na mas malaki pa ang mukha ng congressman kesa sa doon sa logo sa implementing agency. Hindi naman pala sa kanyang proyekto, lalong-lalo na hindi naman pera niya yan. Unang-una, pera po ng taong bayan ang ibinibigay tuwing may ayuda po. Taxpayers money po yan. 'Di ba? At ang gobyerno po ang hahanap ng iba't ibang mga proyekto. Paano yan maibigay in form of public service? Sa bawat isa po sa atin mga kapartner. Halimbawa, narinig ko sa programang Makialam sa SMNI Radio, bawal na yung bakit nandito yung mukha ni congressman namin? I-report ko kaya ito. Pag wala pa ring action, i-post ko kaya ito sa social media. Ang sabi ni ganito, pahiya natin. Kapal-kapal ng mukha Post lang po kayo ng inyong mga komento mga kapartner, mag-comment, mag-share at mag-ano lang po kayo lagay lang po kayo ng inyong lokasyon para at least alam ko po kung saan po kayo nanonood sa mga sandaling ito po mga kapartner. Okay?
At maraming salamat pala sa mga always nagpapakulay sa ating palatuntunan, sa patuloy na support. Doon po sa mga magjo-join sa ating lumalaking community, mag-join lang po kayo, i-click nyo po yung join button at follow the instruction. Okay? At syempre, laging maraming nagtatanong, wala akong notification, Admar. Baka hindi po ninyo sinunod yung mag-subscribe. Tapos, kiniklik yung notification na bell. Sa atin po, hindi po sa pilitan ng pagpapasubscribe, pagpapafollow po mga kapartner. Bawal lang pong tumanggi. Bueno, ano ba ang topic natin ngayong hapong ito mga kapartner? Aba, itong dalawang senador nagpalitan po ng sagot. Nagkasagutan. Kasi meron pong pahayag si Senadora Amy Marcos, hindi nagustuhan ni Senador Ping Lacson, Romesbak. Tapos sumagot naman dito si Senadora Amy. Mamaya, ano ba yung mga pinag-uusapan nila dyan po mga kapartner? Halimbawa din sa ating topic din po mga kapartner, maya-maya. Kahapon ay atin pong napag-usapan yung payag po ni Ombudsman Remulla na iimbestigahan itong prangkisa na meron si Congressman Leviste na di umano ay ibinenta niya. Bawal daw yun. Pero may paglilinaw po ang sinasabing involved din dito na party yung Meralco. Tapos sinabi pa ni Congressman Leviste, ilatag nyo na ang lahat ng ninyong mga akusasyon dyan. January 26, sasagutin ko kayong lahat. Meron pa siyang kaiwalay mensahe na papatunayan niya na nagsisinungaling o sinungaling or kasinungalingan yung mga akusasyon laban sa kanya. Kaya pag-usapan natin yan maya-maya lamang po mga kapartner. Habang inaantay natin yung ating mga viewers, basa-basa muna tayo ng mga komento mula sa ating mga kababayan. Unahin natin ang early bird dito, si Arcilia Zinea. Maraming salamat. Magandang hapon dyan sa Hong Kong. At ganun din kay Crescenciano Prado. Sabi niya, maayong hapon makialam DZAR, Brother Admar. Butihing Pastor Kibuloy and KOJC family, God bless. Si Marivic Nepomuceno 2196. Hello Admar, maayong hapon, watching while preparing lunch sa Dubai. Halong ang tanan. Ilonggo siguro ito si Marivic. Si Yen 3068 from Japan. Hello from Japan. Hello ka rin. Okay, si Tessie Labo 2181. Maraming salamat sa panunood. Marieta Ortega dyan po sa Hong Kong. Maayong hapon. Sabdia kanimo si Erlinda Vicente, taga Hong Kong rin ito, shout out daw. Si Jason Kapispisan nanunod sa atin sa United Arab Emirates. Si Lorena Lawas, good morning Admar. Kung wala pa ang SMNI, paano na kami? Sana kami manunood, buti na lang andyan ang SMNI. Maraming salamat, no? Kaya talaga tinatag ito ni Pastor Apollo Kibuloy para tumulong po sa ating mga kababayan maliban sa pagpapakalat po ng mga mensahe at kalooban ng ating makapangyarihang Ama, ay ang pagtulong din po sa ating mga kababayang nasa pangangailangan, pagbibigay ng impormasyon, paghahatid ng public service po mga kapartner. Saan pa rito? Si Rose Manatad, blessed morning po Admar at SMNI family at sa lahat watching from Gitnang Silangan. Sa Gitnang Silangan, Middle East, maraming mga Pinoy dyan. Maraming salamat sa inyong panonood. Si Catherine Landerdorfer, nanonood sa ating ngayon sa bansang Alemanya, Germany. Sabi dito ni Emma De Castro, good morning Admar, watching from London. Kumusta kayong lahat? Dapat pakialaman para makita kung saan napupunta ang tax natin. Malaki pa naman ang contribution ng mga overseas Filipinos, mga kapartner sa ekonomiya ng Pilipinas. Si Lala, sabi niya rito, nanonood siya from Project 2, Quezon City. Maraming salamat Lala. Si Amalia Perez, good afternoon sa iyo dyan. Si Ligaya, sabi ni Ligaya, hello Admar, watching from Singapore. Si Toto naman, shout out OFW Ireland bus driver. Makialam jud ko. Saan ang biyahe mo dyan sa Ireland, bus driver? Ingat-ingat sa biyahe Okay, si Mamila Life, maraming salamat. Si Rosalie Inosian. Tama ba? I'm back to Hong Kong Admar. Sana all. Okay. Si Cherry Me. Good afternoon Admar, watching from Seychelles, Africa. Naabot pala tayo doon Seychelles, Africa. Si
Si Marivic Nepomuceno, siya pala yung dating Vic Dutertista. Pero ayaw na ni Whitey yan. Nakabuyang yang na ang real name ko. Ikaw pala si Marivic Nepomuceno. Okay, maraming salamat sa panonood. Si Red Moon, like and share guys para promote. Okay. Si Leia Catalan, sabi niya rito, basta ako masaya pag na-impeach daw si BBM. Watching from Macau. Okay. Habang nagkakarwash. Okay, sa inyong lahat dyan Post lang po kayo dyan mga kapartners dahil mag-uumpisa na ang ating mga balita at impormasyon dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Si Ann dyan sa Sharjah, UAE, United Arab Emirates at saka si Kyoko Sudo. Magandang hapon sa inyo. Na sa ating balita po mga kapartner, lalo na sa mga consumer po ng Manila Water at Maynilad. Ito, magkakaroon po ng water interruption. Ang mga nabanggit na mga mga kapartners, mga water concessionaire, Manilad at Manila Water, ilang lugar po dito sa Metro Manila at sa lalawigan po ng Rizal ngayong linggo. Dahil nga po ito sa isasagawang maintenance works. Diyan po sa Quezon City mula January 14. Okay? At yan po ay bukas. Mawawala ng supply ng tubig ang Barangay Bagong Lipunan at Barangay Mariana mula 14 hanggang sa 15. Pagitan po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. So mag-imbak na kayo ng tubig ng mas maaga, though hindi naman ito kumbaga peak hours, itong alas 10 hanggang pagising ninyo, maliban na lang kung talagang maaga kayong gigising kasi baka matraffic kayo sa kalsada, at least meron kayong panligo na tubig. Pero at least ganito yung kanilang water interruption po, this oras na ng gabi hanggang madaling araw. Mawawalan din po ng tubig ang ilang lugar sa Barangay Old Balara. Simula naman po ito 15 hanggang sa 16 po ng Enero. Alas 10 pa rin ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Ang ilang bahagi rin ng Barangay Quirino 3B, Barangay East Camias at Barangay West Camias sa Quezon City ay mawawala ng supply ng tubig simula January 15 hanggang 16. Alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa Rizal po, mawawala ng tubig ang ilang lugar sa Barangay Silangan, San Mateo hanggang sa, tapos na pala sila, 13 to 14 po mga kapartner, At yung dyan naman po sa Barangay Banaba, okay? Mula January 15 naman ito hanggang 16, same pa rin po yung oras, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa Antipolo City naman, kanina ito, or mamayang gabi pa, okay? Mamayang alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. January 13 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. Sa Barangay Bagong Nayon po. Okay? So mag-imbak na kayo ng tubig dyan. Ayon naman sa Maynilad, mawawalan ng supply ng tubig ang ilang lugar sa Barangay 141 at 151 sa Caloocan City. Wala naman ito sa January 15 hanggang 16, alas 11 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Sa Navotas naman, mawawalan po ng supply ng tubig ang Barangay San Rafael. From January 15 hanggang 16, alas 11 po ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Sa Quezon City, maapektuhan din ang Barangay Baysa at Barangay Balong Bato. Mula January 14, bukas ito, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, January 15. Mawawalan din ang supply ng tubig ang ilang lugar sa Barangay Apolonio Samson at Barangay Santo Domingo. Mula naman ito January 16, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 17. Okay, for sure ay ibabahagi ito sa inyo mga kapartner, sa mga nakatira sa mga nabanggit na barangay. Kaya't na kayo, mag-imbak na po kayo ng tubig po mga kababayan. Samantala sa ibang balita, public service advisory pa rin dahil ang MRT
okay, ay magsasagawa po ng rehabilitation project, reballasting works, no? Para mapabuti po yung riles, drainage at pangkalahatang kaligtasan po ng MRT3 para mabawasan ang abala na maidudulot sa commuters, ipatutupad ang pagsasaayos. Ano po ito sa pagitan po ng alas 11:30 ng gabi, so after nilang ng operation nila, hanggang alas 3:30 ng madaling araw. So wala pong maapektuhan na biyahe dyan po sa MRT3 dahil isasagawa po itong maintenance works sa panahon na hindi operational o walang biyahe. Sa southbound, mag-uumpisa January 15 hanggang sa April 5 na po, 2026. Sa northbound naman, mag-uumpisa ito April 6 hanggang June 30, 2026. So nakikipag-ugnayan na rin ng MRT sa MMDA upang ipatupad ang isang traffic management plan. Pinapayuhan ng mga commuter at motorista na planuhin. Sa January 15 pa ito planuhin po ng maaga ang inyo pong mga biyahe. Sa iba pang mga balita, muling nanawagan ng Department of Health sa publiko na magpabakuna upang makaiwas sa mga sakit, iba't ibang sakit. Binigyang diin ng ahensya na ang pagbabakuna ay nananatiling isa sa pinaka-epektibong paraan upang maprotektahan laban sa malubhang karamdaman at pagkamatay. Isang abiso sinabi ng ahensya na maaring mag-avail ng libreng bakuna sa mga health center at sa mga DOH bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers sa buong bansa. Ang mga bakuna para edad 0 to 12 months ay ang mga sumusunod. BCG vaccine, laban po ito sa TB o tuberculosis. Hepatitis B vaccine, pentavalent vaccine, oral polio vaccine, inactivated polio vaccine, pneumococcal conjugate vaccine, measles, mumps, rubella vaccines. Habang ang mga para naman sa batang edad na nasa 9 hanggang 14 na taong gulang, grade 1 at grade 7, bakunang measles, rubella at tetano diphtheria. Mga batang babae sa grade 4, bakunang human papillomavirus o HPV. Para naman sa mga buntis, tetano at diphtheria vaccine. Para sa mga nakatatanda senior citizen, 60 years old pataas, influenza vaccine at pneumococcal vaccine. So, ano na kayo? Magpabakuna na. Bawal po magkasakit po mga kapartners. Yung mga sakit naman na nabanggit po natin ay kaya na pong maiwasan sa pamamagitan po ng pagbabakuna. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaninang madaling araw ang isang panandaliang incandescent o nagniningas na lava fountain sa Bulkang Mayon. Mabot ito sa taas na 100 metro sa Summit Crater. Ang naturang aktibidad ay naitala kaninang 1:39 ng madaling araw at tumagal ng humigit kumulang 35 segundo. Nananatili pa rin nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, nagbabala naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Ito, sa iba naman ito Canlaon naman ito. Yung kanina ay sa Mayon. Ngayon naman itong pag-uusapan natin ay sa Canlaon. Okay, sa Canlaon naman po, mga kapartner, nagbabala ang PDRRMO ng Negros Occidental na maging alerto sa posibleng pagbagsak naman ng abo mula sa Bulkang Canlaon po mga kapartners. Iniulat po na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa nakalipas na araw, January 12. Nananatili namang nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at nagpapahiwatig ito ng katamtamang antas ng pag-alboroto na maaaring magdulot ng steam-driven phreatic eruptions at paunang aktibidad ng magma. Nagpayag naman ng katiyakan ang Philippine Army na handa silang tumulong magbigay ng tulong sa pagbabantay ng tinatawag na permanent danger zone lalo na po dyan sa Bulkang Mayon.
Handa rin sila magsagawa ng rescue at relief operation para sa mga komunidad na apektado ng pag-alboroto ng naturang bulkan. Tugon ito sa mga tanong kung may panawagan na ba para i-deploy ang Philippine Army o ng Philippine Army ang kanilang mga tropa matapos ang direktiba ng PVOX na itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon noong January 1. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Luis Di Maala, pinagana na nila ang kanilang task force sa GIP noong January 6 kasunod po ng naturang abiso ng PVOX. Samantala, sinampulan po ng LTO ang may-ari at driver ng isang Volkswagen Jetta matapos itong mag-viral sa social media dahil sa pagpapanggap bilang diplomat at paggamit ng illegal na blinker at sirena sa Quezon Avenue. Narito ang balita ni Angel Pastor. Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa may-ari at driver ng isang itim na Volkswagen Jetta na naging viral sa social media. Sa video na kumalat online, makikitang gumagamit ang sasakyan ng hindi otorisadong blinker at sirena habang bumabiyahe sa Quezon Avenue malapit sa Araneta Avenue noong Enero 10. Batay sa inisyal na investigasyon, nagpapanggap umano ang driver na diplomatiko para makalusot sa trapiko. Sa halip na makalusot, nagdulot pa ito ng abala at panganib sa ibang motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hindi papayagan ng LTO ang sinumang individual o grupo na manlamang sa kalsada gamit ang maling paraan. Anya, ang pagpapanggap bilang diplomatiko at iligal na paggamit ng mga signal devices ay malinaw na paglabag sa batas at banta sa kaligtasan at kaayusan ng lahat ng motorista. Ayon pa sa LTO, maaring managot ang may-ari at driver sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, kabilang mga kasong administratibo tulad ng paggamit ng hindi otorisadong device at posibleng pagbawi ng lisensya. Inatasan ng LTO ang rehistradong may-ari at driver na humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division sa East Avenue, Quezon City sa Enero 14, alas 11 ng umaga. Kailangan din nilang magsumite ng paliwanag at mga kaugnay na dokumento. Sa ngayon, pansamantalang sinuspende ng 70 araw ang lisensya ng driver habang inilagay sa alarm status ang sasakyan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Kayo'y nakikinig sa DZAR 1026 SMNI Radio Mega Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI.
Ikinig sa DZAR 1026 SMNI Radio Mega Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maging ligtas, maging handa. Narito ang ilang paalala kung sakaling tumama ang lindol. Maghanda ng emergency kits na may lamang flashlight, pito, first aid kit, tubig at pagkain. Alamin ang emergency exits sa inyong bahay, paaralan o opisina. Habang lumilindol, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa upang maprotektahan ang sarili sa mga nahuhulog na bagay. Lumayo sa mga bintana at mabibigat na gamit na maaring mahulog. Kung ikaw ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, puno o poste na maaaring matumba. Kung ikaw ay nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Pagkatapos ng lindol, gamitin ang hagdan sa paglabas ng gusali at huwag gumamit ng elevator. Maging alerto sa aftershocks at manatili sa open space kung kinakailangan. Maging ligtas at maging handa sa anumang sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Kayo'y nakikinig sa DZAR 1026 SMNI Radio Mega Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Ikaw ba ay namomroblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents at refrigerator. Magkaroon ng taktang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances. Tandaan, maging wais sa paggamit ng kuryente upang makatipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Patuloy tayo sa ating balitaan sa programang Makialam. yung pag-export daw po ng 100,000 metric tons na asukal po mga kapartner. Biruin nyo ha. Minsan sinasabi ng ating gobyerno na kulang tayo sa asukal. Pero mag-export pa tayo. Oh. Saan ka pa? Oh. Meron pong 100,000 tons na asukal po mga kapartner na for export ito sa Estados Unidos. Abay, pinayagan na! Narito ang balita ni Sheena Torno. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang plano ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-export ng 100,000 metric tons ng asukal sa Estados Unidos. Ayon sa DA, tumaas sa 130,000 metric tons ang produksyon ng asukal noong nakarang ani. Ngunit ang sobra-sobrang supply ng raw sugar ay nagdulot ng problema sa mga lokal na magtutubo. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang paglalaan ng bahagi ng supply ng asukal sa pamamagitan ng pag-e-export sa ilalim ng US tariff rate quota ay makatutulong upang maibsan ang pagbagsak ng farm gate price. Sa panig naman ng SRA, sinabi nila na ang pag-aproba sa pag-export ng asukal ay sumasalamin sa malaking pagtaas ng produksyon nito sa bansa. Ngunit kinakailangan pa ring balansehin ang pangangailangan at supply nito. Samantala, mahigpit ding binabantay ng DA at SRA ang mga pag-aangkat ng artificial sweeteners na nakaapekto ngayon sa demand at presyo ng produksyon ng lokal na asukal. Plano rin ang ahensya na hilingin sa Department of Health na suriin ang posibleng epekto ng paggamit ng artificial sweeteners sa kalusugan ng tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Nabanggit na sobra-sobra. Yung ani, so sobra-sobra dapat yung supply. So dapat kapag magkaroon ng
mataas na supply, production mga kapartner, dapat po magmumura yung presyo ng asukal natin. Okay, tingnan natin dito sa sa bantay presyo ng DA. Sagutin niyo sa lahat po ng mga taga Metro Manila kung mataas kahit na nasa probinsya, mataas ba ito o hindi. No, so ang average price ng refined sugar ay nasa 82.24 pesos. No, ang pinakamababa 75, pinakamataas 90, ang prevailing 80. Yung sugar washed naman, so hindi ito yung pinakaputi, yung refined, ito ay light lang, light. 65 to 90. Okay? Or nasa at least 75 pesos kada kilo. Sugar brown, 74 pesos kada kilo. Mataas na ba yan? Mura na ba yan? Kasi sinasabi may supply na maganda tayo, mga kapartner. Samantala sa iba pang balita, iniimbestigahan naman ng Food and Drug Administration o FDA ang ginawang pag-recall ng isang kilalang kumpanya sa kanilang infant milk formula para malaman ang lawak nito at ang posibleng implikasyon sa kaligtasan ng publiko. Si Margot Gonzalez sa balita. Suportado ng Food and Drug Administration o FDA ang ginawang voluntaryong recall ng Nestle Philippines sa kanilang produktong infant formula na non-OptiPro at non-Kid OptiPro dahil sa posibleng kontaminasyon o quality issue. Enero siya ngayong taon naglabas ng consumer notice ang Nestle Philippines kaugnay dito. Ayon sa FDA, bagamat walang naiulat na adverse events, buo nitong sinusuportahan ang naturang hakbang bilang pag-iingat upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko, lalo na ng mga sanggol at maliliit na bata. Mahigpit ang nakikipag-ugnayan ng FDA sa nasabing kumpanya para malaman ang batch number ng mga apektadong produkto at upang agad na maialis ito sa mga physical at online market. Pinapayuhan ng mga consumer na suriin ang ibinibiling milk formula at agad na ihinto ang pagbili ng mga apektadong produkto. Maaari nilang tingnan sa official website ng Nestle Philippines kung kasama sa recall ang kanilang bibilhin. Kailangan lang ng consumer na tingnan ang batch number sa box at foil packaging para maging reference. Maglalabas ang FDA ng official na advisory para sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon at mga update sa consumer. Ipagpapatuloy din ng FDA ang post-market surveillance, mga inspeksyon at pagsusuri ng produkto upang matiyak na ang lahat ng produktong nasa merkado ay saklaw ng regulasyon at tumutugon sa kaligtasan at kalidad ng mga ito. Ano man raw ang kanilang magiging findings ay kanila itong ipaalam para sa transparency at consumer protection. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahan, Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, sa iba tayong balita, yung trahedya na nangyari dyan po sa Cebu City dahil umabot na po sa 10 ang bilang po ng mga nasawi, mula sa gumuhong Binaliw Landfill. Abakan po ito ng basura dyan po sa Cebu City. Bata ito sa kanilang update, Lunes ng gabi. Dinala na ang mga labi ng biktima sa isang funeral home para sa wastong pagkakakilanlan at disposisyon. May 18 katao naman ang nasugatan sa pag-uwi at kasalukuyang ginagamot sa mga lokal na ospital. 26 na katao pa ang nananatiling nawawala o missing. Gumuhong naturang tambakan ng basura noong Huwebes, January 8. Ipinag-utos naman po ng DNR ang agarang pagpapasara ng Binaliw Landfill sa lungsod po ng Cebu. Nagpahayag din ng DNR ng kanilang taos-pusong pakikiramay. Ang mga apektadong pamilya tiniyak na magsasagawa ito ng masinsinan at patas na investigasyon hinggil sa issue. Ito'y upang matukoy ang mga sanhi ng insidente at pananagutan ng mga kaukulang partido at ang mga kinakailangang pagbabago sa hinaharap. Samantala, binigyang din ng DNR ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at ng Local Government Code of 1991. Ayon sa batas, ang mga LGU ang may pangunahing pananagutan sa solid waste management sa loob ng kanilang nasasakupan. Si Senadora Amy Marcos, iimbestigahan sa Senado ang landfill matapos nga po, ang mga landfill hindi lang yung nangyari dun sa Cebu. Kasunod po ng trahedya na nangyari sa lungsod po ng Cebu. Narito ang balita ni Troy Gomez.
Matapos ang pagbagsak ng bundok ng basura sa Binalio Sanitary Landfill sa Cebu City noong ika-9 ng Enero, kung saan 6 ang kumpirmadong nasawi at mahigit 30 ang nawawala, umusad sa Senado ang panawagan para sa pananagutan at reforma. Ito ang nagtulak kay Senadora Amy Marcos na maghain ng Senate Resolution No. 244 na nag-uutos sa kaukulang komite ng Senado na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa pagsunod ng mga sanitary landfill sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o RA 9003 at iba pang kaugnay na batas. Ayon sa resolusyon, halos 50 sanitation workers ang natabunan ng basura sa insidente, habang patuloy pang rescue operations at sinususpindi na ang operasyon ng pasilidad na pinapatakbo ng Prime Waste Solution Cebu. Binigyang diin sa resolusyon na hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong sakuna. Matatandaan ang Payatas tragedy noong 2000 na ikinasawi ng mahigit 200 katao at ang Baguio dump site collapse noong 2011 na kumitil ng 5 buhay. Sa kabila ng umiiral ng mga batas, lumilitaw na nananatiling problemado ang solid waste management sa bansa. Ayon sa datos sa resolusyon, may mahigit 12,800 materials recovery facilities sa buong Pilipinas. Ngunit 343 sanitary landfills lamang ang nagsisilbi sa 748 LGUs. Malayo sa sapat kung ikukumpara sa dami ng basurang nalilikha araw-araw. Binuksan din ng resolusyon ang mas mainit na issue, ang posibleng paggamit ng waste-to-energy technologies tulad ng controlled incineration, isang sistemang ginagamit na sa Japan, Singapore at Germany, na kayang magbawas ng basura ng hanggang 70 hanggang 90% at makalikha pa ng kuryente. Ngunit sa Pilipinas, nananatiling ipinagbabawal ang incineration sa ilalim ng Clean Air Act, kaya't nais ng Senado na muling pag-aralan kung dapat bang baguhin o i-update ang kasalukuyang pulisiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Oy, nanonood sa atin ngayon dyan sa Micronesia, si Frank de la Cruz. Maraming salamat ha. Sa panonood dyan po sa Micronesia. Okay, magandang hapon din kay Josie Morales, Mirna Magno, Elena Dogiles. Okay. Samantala dito sa sa iba pang mga balita, ito yung sinasabi ko mga kapartner. Ang update pala dito sa bilang po ng mga namatay, kanina nabanggit natin, no, 10. Ngayon po ay tumaas pa. Nadagdagan pa po ng isa, meron pang na-recover na isa po. So tumaas pa ito, 11 mga kapartner. Okay? So ibig sabihin, meron pang mga at least ilan pa yung mga pinaghahanap dito. Mahigit 20 pa. Mga kapartner, no? Hindi tayo nagkakamali. So, umabot na po yung death toll sa 11 po mga kababayan. Samantala, eto, yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan natin kung ito ba ay maitutupad ng tama. Kung wala na bang mga epal? Makialam! Sinasabi po rito na sususpindihin ang cash aid payout ng DSWD kapag may epal Makialam! na politiko sa distribution nito. So, ibig sabihin, pag may nakita kayo sa paligid, tingin-tingin kayo. Ganyan, no? Naglit lang. Ba't nandyan ang mukha ng congressman? Alam mo naman, pera niya. Di po ba? Sisingilin natin ngayon. Pwede ninyo, meron na kayong karapatan na manita. Bakit nandyan yung mukha ng mga politiko? Tanggalin yan. Manindigan kayo, ha? Kasi yung iba, sinasamantala lang kayo. Biruin ninyo, pera ng taong bayan yan. Ibinabalik sa inyo sa pamamagitan ng mga programa at mga proyekto. Tapos parang aangkinin nila, na parang galing sa kanila. Nako naman, masyado namang hard sell si politiko ng ganyan. Ito, alamin natin na balita mula kay Angel Pastor. Magiging mahigpit na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapatupad ng cash aid programs matapos igiit ng ahensya na ihihinto ang pamamahagi ng tulong pinansyal kung may mga politikong makikialam o sisipot sa payout sites.
Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad na ititigil ang cash aid payout sakaling may politikong gatecrasher o makikialam sa mga lugar ng distribusyon ng ayuda. Nilinaw ng kalihim na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok ng mga halal na opisyal sa pamamahagi ng anumang Public Financial Assistance Program. Gayunpaman, inamin ni Gatchalian na bagamat may tinatawag na anti-EPAL o anti-credit grabbing provision, hindi pa malinaw sa umiiral na batas kung anong parusa ang ipapataw sa mga opisyal na lalabag dito. Dagdag pa ng kalihim, hindi niya kayang kontrolin ang kilos ng ibang tao, kabilang na ang pagpopost sa social media ng ilang politiko tungkol sa schedule ng payout ng DSWD. Sinabi rin ni Gatchalian na ipauubayan na niya sa mga mambabatas ang pagbalangkas ng batas na magtatakda ng parusa sa credit grabbing ng mga opisyal. Ang anti-EPAL provision ay isinama sa 2026 national budget upang pigilan ang patronage politics, kung saan ipinapakita ng ilang politiko na dumadaan umano sa kanilang tanggapan ang tulong ng pamahalaan. Bukod sa umiiral na memorandum na nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa payout sites, patuloy ring maglalagay ang DSWD ng mga poster sa mga lugar ng distribusyon bilang paalala sa publiko na walang kinalaman ang mga halal na opisyal sa ayudang kanilang natatanggap. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Tulungan natin si Secretary Gatchalian o sa lahat po ng mga viewers natin na ngayon, lalo na dito sa YouTube. Wala pang, hindi pa daw malinaw kung anong parusa o kung kayo ang tatanungin. Kung meron na namang mga politiko na makikisawsaw sa payout, anumang payout yan, ng mga ahensya ng gobyerno, magpapaskil ng kanilang mga mukha, idadaan sa kanila yung ayuda, kailangan may mga rekomendasyon, sawsaw-sawan ng mga politiko. Ano ang magandang parusa sa kanila, mga kapartner? Sige, magsalita kayo. Atin pong pakialaman ito po, mga kapartner. Talagang dapat natin kung kayo po ang tatanungin, kasi parang wala pa silang alam kung ano magandang parusa sa kanila. Sa akin pwede na siguro yung wag yung pitikin sa ilong. Ipahiya. Ipahiya sa social media. Ipakita yung mukha. Ibas ng gusto. Para hindi pa marisan. Ako talaga, ipahihiya ko talaga yan. Masyado kang hindi mo pera yan. And tsaka, yung pagtatrabaho mo, halimbawa, isa kang congressman, tagagawa ka ng batas. Anong ginagawa mo dyan sa pagbibigay ng ayuda? Huwag mong sabihing programa, proyekto mo yan. Sabi dito ni Ophelia Taipan, doon sa lugar namin, may card ID ko para sa payout. Walang laman hanggang ma-expire na lang ang ID. Nagsagawa ng mga mahihirap na dapat magbenepisyo. Saboy dito ni Drama Babes, ito, igapo sa kahoy na may maraming ants. Social to si may maraming ants. Huwag kayong tatanungin, ano daw yung parusa? Pag merong makikita ang mga politiko sa payout, suspindihin at hindi na pwedeng tumakbo. Maganda to, maganda. Makialam! Admar, kasama ba dyan ang legacy grabbing? Wala Doon yata ito sa yung sa provision nila sa batas sa 2026 national budget. Doon yung bawal daw yung mga EPAL. Si Mirna Magno, sana mapagalitan silang lahat. Isusumbong natin sa lola ninyo. Sa nanay ninyo na, tawag nito? Nanay ninyo na masungit. Makialam! Bawasan ng sahod ng kalahati. Sige, babasa tayo ng inyong mga komento. Kung kayo po, kasi tulungan natin si malay ninyo. Bakit nga ba wala kayong nilagay na parusa doon? Sinabi lang na bawal, dapat merong parusa. Pag nag-shoplift nga si Lolo na dahil sa pangangailangan, may parusa agad. Dito, wala kayong parusa dito sa mga ginagamit. Bawasan daw yung sahod. Sabi ni Miyamori Yamaha. May-ari ng motor, si Miyamori Yamaha. Good afternoon po sa lahat. Wala kang bag ito si Evelyn na bumabati lang. Sa kapitbahay natin dyan sa BGC Taguig City. Kung kayo ang tatanungin, ano ang magandang parusa dito po sa mga EPAL na mga politiko? Kasi wala pang napipili po
Wala pa pong na-formulate ang ating gobyerno. Wala pa silang na-formulate. Kasi ang matatamaan kasi nito mga politiko, bakit ka naman gagawa ng batas na ikaw ang matatamaan? Makialam. Magandang hapon, Admar, isumbong sa pamahalaan. Pagkatapos isumbong, sabi ni Edetha Sabas, ipakain sa mga anay. Kasi inaanay. Bakain ba ang anay ng ng laman? Naku po. Watching from Kuwait, bitayin para mabawasan ang mga epal. Itali, lagyan ng maraming higat. Makialam. Si Elena Dugila sabi niya, impeach. Tanggalan ng pwesto. Sabi ni Arcilia Zinea. Si Laxi Mi Vlog. Suspendihin daw at pagmultahin. Yun sa kanya. Iba naman itong si Purple Dan. Sabi naman ni Purple Dan, pitikin daw ng goma ang betlog. Grabe naman. Makialam. Kung babae. Pababain kung ayaw dapat tanggalin sa pwesto. Para palitan ng mas karapat dapat. Sabi ni Katero Sigil, nanunood sa Ueno, Tokyo. Sabi naman dito ni Cordapia, dapat ang parusa sa mga epal na politiko, maban sila for life sa pagtakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Galit na itong si Cordapia, ha? Makialam. Walang silbihan kung walang parusa at kung meron man dapat mabigat-bigat para matakot, sabi ni Project Marlon TV. Sabi ni Jason Kapispisan, putulan ng dila yung... Makialam. Grabe naman yung mga suggestion ninyo, no? Masyadong violente. Talagang grabe yung pinaghuhugutan ninyong galit sa mga abusadong mga politiko na ito. Sabi naman dito si Lee Yap. Sabi niyo ito, talian patalikod ang ulo sa baba. Ha? Si Bong Obina, bunutin lahat ng kuko gamit ang pliers. Makialam. Grabe. Torture yung gusto nyong gawin eh. Ito. Masyadong ito yung nabanggit ko rin kanina. Sabi ni Romeo at Puesto, picturean tapos i-post sa social media. Si Marivic ni Pumaseno, alisin sa posisyon at ikulong for life. Mga epal lang ito, ha? Ganito yung simpatya ng ating mga kababayan. Si Mary Ann Podadera. Di ba maraming buhaya sa Kongreso, kainin nila sarili nila? Si Mia, bakit walang parusa sa Lalabag Admar? Wala pa raw eh. Sabi naman dito ni Upawan. Ezekiel, ipakain lahat ng inepal. Yung tarpaulin. Halimbawa, nag-tarpaulin doon. Meron pa nga akong nakita dati. Congresswoman, siya pa yung nagpi-pay out mismo. Makialam. Alam mo naman, pera niya. Baka nga hindi nabawasan yung perang sahod noon para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nako po, i-post nyo lang po yan mga kapartner. Babasahin po natin yan maya-maya. Dito tayo sa ibang balita. Eto. Saglit lang. Bakit nauna itong report na ito? Pero okay na rin. Nahin natin itong report na ito po mga kapartner. Nauna pala ito. Okay. So ito po mga kapartner, isa sa ating main topic ngayon. Nagkaroon po ng sagutan sina Senadora Amy Marcos at Senador Ping Lacson. Ating pakialaman. Makialam.
Ito po ay kaugnay po sa sinasabing pork ni Senadora Amy Marcos sa budget. At yung kanilang sagutan ay umabot na sa issue ng moral ascendancy. Narito ang balita ni Troy Gomez. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa 2026 national budget, nagliyab na ang isa sa pinakamainit na bangayan sa Senado ngayong taon. Unang pinutakan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senadora Amy Marcos matapos umano nitong punahin ang pork sa 2026 budget. Samantalang ayon kay Lacson, may sarili rin itong 2.5 bilyong pisong allocables sa 2025 budget. Hindi rin nakaligtas sa puna ni Lacson ang pananahimik umano ni Marcos noong bicameral conference kung saan napagdesisyonan ang huling bersyon ng 2026 budget. Si Marcos ay miyembro ng BICAM. Dagdag pa ni Lacson, madalas umanong makita si Marcos sa pamamahagi ng AIX at MAIFIP, mga programang tinatawag nitong soft pork. Pero hindi nagpatinag si Senadora Amy Marcos. Sa isang pahayag, iginit niyang ang tinutukoy ni Lacson ay wishlist lamang na hindi naman naipamahagi. Giit ni Marcos, ang mga oposisyon lahat ay FLR o for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay o zero silang lahat sa budget. Dagdag pa ni Marcos na hindi siya dapat sisihin sa mga allocables ng administrasyon. Pinaringgan pa niyang si Lacson ay abogada ng Malacanang. Hindi rin pinalampas ni Lacson ang patutsada. Sagot niya, hindi raw niya babawiin ang kanyang posisyon. Bukod sa issue ng pork, nadamay pa ang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson na inakusahan ni Marcos na umano'y nililimitahan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Paratang na mariing itinanggi ni Lacson. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa budget at flood control scandal, malinaw na ang sagutan ni Marcos at Lacson ay hindi na lang tungkol sa numero, kundi tungkol sa moral ascendancy sa politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Hanggang saan hahantong ang issue na yan? Abangan! Makialam! Ibang balita po mga kapartner. Mas pinalakas ng pamahalaan daw ang programang panlipunan para sa mga overseas Filipino workers. So ito, singilin din ninyo ha. Ang mga OFW yung nanonood sa atin na ngayon. Mas mataas po yung pondo para sa Department of Migrant Workers or DMW ngayong taon, lalo na yung tulong pinansyal, serbisyong medikal, legal assistance at repatriation ng mga OFW. Narito ang balita ni Cherry Light. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, tumaas ng 34% ang kabuang budget ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act mula 8.7 bilyong piso noong 2025 ay naging 11.745 bilyong piso ito ngayong taon. Sa Office of the Secretary pa lamang, umabot na sa 7.46 bilyong piso ang pondo, 40% mas mataas mula sa 5.3 bilyong piso noong nakaraang taon. Tumaas din ang budget ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA mula 3.4 bilyong piso noong 2025 patungo sa 4.285 bilyong piso sa 2026 o may 26% pagtaas. Sa ilalim ng social services sector, pinakamalaking bahagi ng pondo ang inilaan sa Action Fund na umabot sa 2 bilyong piso mula sa 1.2 bilyong piso noong 2025. Ayon sa DMW, mahalagang pondo dahil direktang tumutulong ito sa mga OFW na nangangailangan ng agarang tulong. Noong 2025 lamang, mahigit 160,000 OFWs ang natulungan sa pamamagitan ng Action Fund. Kabilang dito ang mahigit 27,000 OFWs at kanilang pamilya na nabigyan ng financial assistance, mahigit 1,000 na nakatanggap ng medical assistance, mahigit 6,700 na nabigyan ng legal assistance at mahigit 3,700 OFWs na na-repatriate, kabilang ang mga nabiktima ng human trafficking at online scams mula sa Cambodia at Myanmar. Ibinahagi rin ng DMW na ang OFW Hospital sa Pampanga ay na-upgrade na mula Level 1 patungo sa Level 2 na may kabuang budget na 639 milyong piso, kabilang ang 145 million pesos na capital outlay. Patuloy ding ipinatutupad sa ospital ang zero billing policy, alinsunod sa direktiba ng pamahalaan. So yung zero billing
na ating pong ipinapatupad ayon po sa direksyon ng ating pamahalaan ay sinusunod po ng ating OFW Hospital sa Pampanga. Para naman sa OWA, pinalalakas din ang Emergency Repatriation Fund na umabot sa 1.286 bilyong piso para sa 2026. Gayon din ang programang Alagang OWA na isinasagawa sa pamamagitan ng mga caravan sa ibang bansa upang ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga OFW sa tulong ng mahigit 15 ahensya ng gobyerno. Kamakailan na isinagawa ang caravan sa Dubai at kasunod naman ang programa sa Abu Dhabi. Hanggang Nobyembre 2025, mahigit 63,000 OFW sa ibang bansa ang natulungan ng mga caravan na nagresulta sa mahigit 145,800 government transactions, karamihan sa Middle East, Asia at Europe. Ito po yung ginagawa nating serbisyo sa ating mga OFWs abroad na kung saan may whole of government approach tayo, hindi bababa sa 15 ahensya at departamento ng iba't ibang government po ang tumutulong para ilapit yung serbisyo, government services para sa mga ating OFWs abroad, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Oh, alam alam niyo na kung anong sisingilin ninyo sa mga OFW. Ang daming mga benepisyong nabanggit sa report ni partner Cherry. Oh, sabi dito ni Beth Landy. Naku, yung 500 na matanggap namin pag kami nagbalik sa Pinas, nakailang uwi na ako kahit anino ng 500 di ko nakita. Naku. Hanggang salita lang. Magtatanong pa kung ano, okay? Ano pa ba? Oh. Yun, nabanggit yun. So, yun yung sisingilin po ninyo mga kapartner. No? At least dito sa ating impilan, kung ano yung mga programa ng gobyerno, paabahagi natin sa inyo. Kasi karapatan din naman natin na malaman. Kung tutuhanin yan, syempre, matutuwa tayo. Kaya, binabalita po natin yan para at least alam nyo po na meron pong intended na mga programa ng gobyerno para sa inyo po. Benepisyo po mga kapartner. Samantala, sa iba pa nating mga balita mga kapartner, sinabi po ng Department of Foreign Affairs sa DFA na walang Pilipinong apektado sa gitna po na nagaganap na kilos protesta sa Iran. Ngunit sinabi po ng DFA spokesperson Angelica Escalona, patuloy na pinaalalahanan ng embahada ng Pilipinas sa Tehran ang mga Pilipino doon na maging mapagmatsyag at limitahan ang kanilang paggalaw. Nauna na rin sinabi ng ahensya na mga Pilipino sa Iran na nangangailangan ng tulong ay maaaring makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan ng email. Ito po yung email address mga kapartner. Pero nag-email ba yung ating mga kababayan? Uso pa ba yung email? Kasi ang accessible ngayon sa mga social media, hindi po ba? Pero sa email po nila, ito po, Tehran, Tehran, tehran.pe@dfa.gov.ph. Maaari rin silang tumawag o magpadala ng mensahe sa emergency mobile o ito sa WhatsApp, mga tawag nito, application ito. Hindi kay Viber. Ito po yung numero ng Viber dyan po sa embahada natin sa Iran. Sa lahat po ng mga may kakilala po doon sa Iran po, ito yung numero ha. And for sure, baka yung mga OFW, kaya talaga SOP sa mga OFW, pag kayo nasa ibang bansa, kung ano po yung konsulada, contact number ng konsulada, embahada po mga kapartners, kunin nyo po. Lagi po kayong makipag-ugnayan kung meron po kayong problema. Kahit nasabihin nila kasi meron pa rin tayong naririnig na hindi naman gumagalaw yung aming konsulada rito. Wala, scene mode lang naman yung aming embahada. At least, nagpadala po kayo ng mensahe para merong record. Nitong noong ganitong petsa, nagpadala ako anong ginawa ninyo. Wala kayong ginawa sa akin na hindi kayo nag-reply. Diba? At least, may record po kayo mga kapartner kung magsusumbong kayo. +9891-223-6801. Okay? +9891-223-6801. Yan po yung number ng Viber at WhatsApp po dyan sa Tehran na embahada. Ito, sa ibang balita po mga kapartner, yung Malacanang pinalagaan ng alegasyong breach of public trust laban o kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito balita ni Creseline Catarong.
Handa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harapin ang anumang hakbang kaugnay ng umano'y impeachment complaint laban sa kanya kung sakaling ito ay formal na maisampa. Sa Palace briefing araw ng Lunes, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na rumerespeto ang Pangulo sa konstitusyon at sa mga itinakdang proseso ng batas, kaya't wala umano siyang pangamba kung hahantong ban sa usapin ng impeachment ang mga paratang. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan ani ang tungkol sa aligasyon ng breach of public trust laban kay Marcos Jr., particular sa isyu ng umano'y pagpirma sa General Appropriations Act or GAA, ay pinalagan ito ni Castro. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos Jr. na nananatili ang suporta ng mga mambabatas sa kanya sa gitna ng mga tanong kung may sapat ba siyang bilang ng kaalyado sa Kongreso sakaling umusad ang usapin ng impeachment. So, pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawi. Gagawi sila sa matino at hindi sa mga korakot. Una nang naglabas ng statement ang Malacanang hinggil sa ibinunyag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice na may mga lider ng ilang grupo ang lumapit at inimbitahan siyang i-endorso ang impeachment complaint laban kay PBBM na kanya ring tinanggihan. Sinabi ni Jose Castro, ang usaping impeachment ay wala pang sapat na basihan at nagmumula umano sa mga taga-suporta na isang partikular na politiko. Iginit naman ni Castro na hindi magpapadala ang administrasyon sa mga espekulasyon at political maneuverings. Nabatid na posible umunong magsampa ng impeachment laban kay Marcos Jr. dahil sa umunoy betrayal of public trust, lalo na sa usapin ng kontrobersiya ng malawakang korupsyon, partikular sa flood control projects ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Maganda rin siguro para nga maging patas kung inimbestigahan ang confidential fund ng pangalawang Pangulo. Imbestigahan din saan ba napunta yung confidential fund din ng Office of the President. Makialam! Oo. Hindi naging patas eh. At sa lahat, ano bang patakaran sa pag-release ng mga confidential fund? Kasi panay yung pukpok nila dito sa opisina ng pangalawang Pangulo na may mali. Tingnan din natin sa iba. Ano ba? Halimbawa, mali yung ganito, ganyan. Yung nakapangalan ganito, ganyan. Kasi nagbanggit po si VP Sara na may issue kasi dyan patungkol sa national security kung ibabahagi niya. Nababanggit na naman yung Mary Grace Piatos, wala daw. Handa ba ang opisina ng Pangulo na mabusisi kung saan, paano ginasta, saan napunta yung confidential fund? Maabot nga sa punto na sinisingil sa, excuse me, saan pala napunta yung confidential fund? Bakit humingi ka ng tulong sa taong bayan na i-report sa iyo kung ano yung mga proyekto na may problema? Di po ba? Samantala sa iba pang mga balita po mga kapartner, niyayag po ng Executive Secretary Ralph Recto na walang nakatakdang pagbabago sa gabinete po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinilabas na pahayag Enero 12, sinabi ni Recto na ang mga espekulasyon tungkol sa isang posibleng cabinet revamp ay hindi magdudulot ng anumang kapaki-pakinabang para sa gobyerno o sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, ang lahat ng appointee sa gobyerno ay nagsisilbi sa ilalim ng kagustuhan ng Pangulo at ang kanilang pagganap ay patuloy na sinusuri ng Office of the President. Sa kabila ng naturang usapin, binigyang diin ni Recto na dapat manatili ang lahat na nakatutok sa kanilang mga tungkulin para sa kapakanan ng mamamayan. Sibak naman sa pwesto ang ilan pang regional officers ng DPWH para sa isinasagawang investigasyon nito sa anomalya sa flood control projects. Narito ang balita ni Margot Gonzalez.
Patuloy pa rin ang ginagawang pagsisibak ng DPWH sa kanilang mga opisyal simula nang mabulgar ang anomalya sa mga proyekto kontra baha at para sa ginagawang investigasyon dito. Pinakabago sa mga sibak ngayon ay ang 4 na regional director, 2 assistant regional director at 2 district engineers. They are relieved effective when I sign the relief orders, which will come in the next day or so. Habang ang 3 OIC District Engineer, sibak din sa pwesto dahil sa kawalan ng Civil Service Commission o CSW Qualification Standards. Marami naman sa mga iba pang regional officials nito ililipat sa ibang assignment. Samantala, magsisimula na raw ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa January 20 para sa kasong isinampa ng Ombudsman laban kay dating Congressman Saldico at iba pa kaugnay ng maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Si Dizon, haharap daw sa pagdinig bilang testigo. I don't know kung anong rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitestigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. Samantala, umabot na sa 20.3 billion pesos ang halaga ng frozen assets ng mga personalidad na isinasangkot sa anomalya. 6,538 bank accounts, 367 insurance policies, 255 motor vehicles, 178 real properties, 16 e-wallets accounts at 3 securities accounts ang na-freeze. Pagdating naman sa restitution, umabot na sa 241 million pesos ang kabuang halagang naibalik sa Department of Justice. 181 million ay galing kay Henry Alcantara, Gerard Opulencia 40 million pesos, habang 20 million pesos naman kay Sally Santos. Ang restitusyon ay isa sa mga kondisyon ng gobyerno para sila makwalipika para maging state witness. Samantala, tututukan daw ng DPWH ngayong taon ang maluwakang rehabilitation sa Maharlika Highway na 40 years na raw hindi na isasailalim sa rehabilitation, maging ang C5 Road at iba pang kalsada at tulay na matagal nang hindi na isasaayos. Tututukan din daw nila ang mga tulay at mga kalsada na nabitin ng konstruksyon gaya ng San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga, Candaba Bridge, Tegasaw Pacific Bridge at Aganaan Flyover. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, nasa May 9 News. Samantala, upang matiyak naman na hindi nauuwi sa walang pera o wala ang pera ng bayan, isinusulong po ni Senador Erwin Tulfo ang random on-ground inspection sa mga proyekto ng gobyerno sa ilalim ng 2026 National Budget. Si Troy Gomez sa balita. Hindi na raw sapat ang mga ulat at dokumento sa opisina. Para kay Senador Erwin Tulfo, kailangan makita mismo sa aktwal na lugar kung talagang naipatutupad ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan niya ang pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee na magbabantay sa paggasta ng pondo sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon sa senador, mahalagang malaman kung ang mga proyektong pinondohan ay talagang umiiral sa totoong buhay at hindi lang nasa papel. Dagdag pa ni Tulfo, nakita na umano sa nakaraan kung paano nagtatakipan ang mga opisyal sa rehiyon at distrito at kung paanong pati matataas na opisyal ay maring masangkot sa anomalya. Ito ay kasabay ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2026 National Budget kung saan vinito ang 92.5 bilyong piso na unprogrammed appropriations. Giit ni Tulfo, matapos ang mga aligasyon ng pagwalda sa 2025 budget, panahon na upang tiyakin na ang pera ng bayan ngayong taon ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tamang tao. Sa pamamagitan ng random inspection sa mga farm-to-market roads, irigasyon at iba pang proyekto, umaasa si Senator Tulfo na masusugpo ang katiwalian at masisiguro na ang bawat pisong galing sa taong bayan ay nagagamit sa tama. Ito si Jane Cunita, inyong citizen correspondent, nag-uulak para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ay, para sa uli nating topic po mga kapartner, eto. Makialam! Hapon po naging topiko natin dahil nabanggit nga nitong si Ombudsman Boying Remulla na kanila pong iniimbestigahan ito pong issue kay Congressman Leandro Leviste doon po sa prangkisang nakuha nila para sa solar ng bayan po mga kapartner, no? Na mali daw, hindi daw nagpaalam nung ibinenta daw yung mga shares. Dapat magpaalam daw sa Kongreso dahil doon po sa Kongreso pag ikay merong prangkisa, idadaan ka rin sa kanila kung meron kang gagawin din po dyan, no? So, nagpaliwanag naman yung panig ng MGen, yung sa Meralco po na side na bumili ng shares. Pero,
may isa pang kumpanya na lumitaw doon kung saan malinaw naman ito kung isi-search nyo po sa history natin sa Google, sa mga news, yung SPNEC, no? Kung saan may mga share po itong si Congressman Leviste, siya po ay nag-divest, no? So kanyang ibinenta daw po yung kanyang shares dito bago siya sumalang, no, sa 2025 midterm election. Kasi nga, 'di ba, tumakbo siya bilang kongresista, nanalo nga siya bilang kongresista diyan po sa Batangas, no? So, yung pong SPNEC, yun po yung katransaksyon daw po ng Meralco. Ito yung as per Meralco na katransaksyon po nila, no? At yun, sila yung bumili. At yung SPNEC, separate, distinct po doon sa solar ng bayan para sa Pilipino yata yun, SBPC, na siyang may prangkisa. Hindi po yung SPNEC na may ibinenta itong si Leviste sa Meralco, ang may prangkisa. Iba po mga kapartner. So yun yung ginawang paglilinaw din, no? And sinabi rin ni Leviste kahapon, na-discuss din natin sa kanyang mga social media post na bibigyan daw niya ng 2 linggo. Kasi nga nagsalita si Ombudsman Remulla last Sabado, no, sa isang programa sa DZRH, kung saan sabi nga niya walang kahihiyan, batang-bata pa, 'di ba? Merong ganun. Akusasyon, sabi niya, bibigyan ko kayo ng ilatag ninyo lahat ng mga akusasyon ninyo. And sa pagbabalik daw ng sesyon, doon na siya magsasalita. Okay? Sa kanyang panig, no? At kasabay nga nun, meron siyang mensahe na mali nga, no? Kung pagbabatayan yung naging press release ng Meralco, kasinungalingan yung akusasyon daw laban sa kanya. Ngayon, ang Kamara naman, lalo na yung komite, no? Itong House Committee on Legislative Franchise, mga kapartner na pinamumunuan ni Bataan 1st District Congressman Antonino Roman III, sinabi po na nakahanda silang imbestigahan ito pong issue ni 1st District Congressman Leandro Leviste kung may magsusumite po ng resolusyon na imbestigahan po ito po mga kapartner. No? So kapansin-pansin, after na merong mga pagpukol, na binabasa din natin yung mga komento ng ating mga kababayan, mga netizen. Napapansin nila, nung panahon ni Barzaga, yung pumupukol siya, lumalaban siya sa administration, sa mga pahayag niya, laban sa kapwa niya, mga kongresista, ano po ang nangyari sa kanya? Na ethics complaint, na suspende ng 2 buwan, tapos meron pang balita ngayon. Pinakabagong balita po ngayon mga kapartner, parang na daw, maghahain po ng reklamo na sa korte rin. No? Kasi paninira, yung ginawa daw paninira na may tumanggap daw ng bribe. Kapalit ang pagiging speaker, yun ba yata yun, no? Ni Speaker Romualdez ba yun? Ngayon ganun, na mga bribe daw. Siyang pinagdiskitahan, so baka ma-ethics ulit kasi walang tigil po sa kakapuna itong si Congressman Kiko Barzaga. So siya yung binalikan, no? Issue din yun ng corruption yung kanyang nire-raise. Ngayon siya yung imbis na imbestigahan yung kanyang mga sinasabi, yung messenger mismo ang tinira. No, ngayon dito naman kay Congressman Leviste, merong mga pahayag ngayon. Eto na naman ang nangyari. Ang problema dito yung ombudsman na hindi na dinaan sa mga paano na ngayon magkakaroon ng patas kung ombudsman na mismong nagsasabi na may mali. Wala pang naipapasang reklamo, yun na nga. 'Di ba? Tapos eto na naman, may issue na naman na handang imbestigahan po mga kapartners. Ano ang nakikita nyo rito? Makialam! May mga pattern kasi, no? Na imbis na imbestigahan, ano ba itong mga pinagsasabi nitong mga individual? Parang naging parang naging pattern na imbis na pasinungalingan, maglabas ng mga ebidensya laban sa mga pinupukol na investigasyon, ang nangyayari, tinitira yung mga nagbubulgar. Paano tayo makahimok sa panahon ngayon na may magbubulgar kung mismo yung messenger yung tinitira natin?
Parang nangyari din yan sa SMNI. Naalala nyo po mga kapartner, may inside information ng isang anchor. O ganito, ganyan. Ang nangyari, ginawa. Sinuspende yung operasyon ng SMNI. Keso ganito. Pwede naman nilang sagutin. Diba? Na hindi totoo yan. O eto. Tapos, naibalita agad. Ang nangyayari, pag may mga akusasyon, kumbaga, bawal na bang pumuna? Bawal na bang paano tayo ma-exercise yung ating demokrasya kung pinipigilan mo? Sasabihin, transparent. Diba? Natural naman siguro na ang taong bayan magrereklamo, saan ng ganito, bakit ganyan? Ang nangyari, kung ikaw ay magrereklamo, ikaw ang gigipitin. Hindi kung ano mismo yung kanyang inirereklamo. Yan po ang problema po mga kapartner. Makialam! Ano ang masasabi nyo rito? Hindi po ba? Wala pang martial law yan, ha? Pero mala-martial law na ang nangyayari. Makialam! I-post nyo lang po ang inyong mga komento ukol dyan po mga kapartner. Ano ba ang masasabi ninyo? Maraming salamat si Zain dyan sa Norway, Pinoy in Norway. Sean Licarte, maraming salamat. Si Michelle Evangelio, sila kasi ang batas daw. Ganun ba? Maraming salamat sa inyo pong lahat sa pagsubaybay. Huwag kalimutan mag-like, comment, share sa ating video po mga kapartner at mag-iwan po ng komento ang inyo. Nababasa natin ang inyong mga komento, ha. Minsan tinathumbs up natin, lalo na yung mga team replay dyan na hindi nakikipagpuyatan sa atin kasi lumalaki na yung eyebags nila. At syempre mga kapartner, bago tayo magtapos, paalala natin patuloy na ipagdasal natin. Unang-una sa lahat po ng mga hamon na kinakarap po natin, pamilya ninyo, mga challenges lalo na sa ating bansa po, sa mga leader. Huwag tayong mawala ng pag-asa, malay mo bukas magigising sila, ayoko nang mang-abuso ng aking tao. Ayoko nang gamitin ng aking kapangyarihan para mang-abuso at manlamang. Alay nyo, walang imposible sa ating Panginoon mga kapartner, ha? Sabi nga ni Pastor Apollo Sigibulit, tatag lang. Ngayon nyo po ang programang Makialam. Bukas ulit, ha? Dito pa rin po sa DCR 1026 SMNI Radio YouTube channel, DCR 1026. Mag-like, comment, share, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat. Paalam.